Magandang gabi po sa inyong lahat. Marahil siguro, totoo ang sinasabi ng lalaking may kapansanan sa Ebanghelyo na walang may nagdadala sa kanya papunta doon sa tubig upang gumaling agad at mauna sa karamihan kapag ito ay ginagalaw ng anghel ng Diyos. Yun ang sabi niya kay Jesus, Panginoon, wala pong may nagdadala sa akin papunta doon sa tubig at marami na ang nauuna sa akin pagdating ko doon. Pero ang tanong, natuto bang humingi ng tulong ng lalaki? Natuto bang humingi ng tulong ang lalaki sa ibang mga tao na walang kapansanan para dalhin siya doon sa tubig? Marahil kasi, o pwede kasi na yung lalaki, dahil sa kanyang kapansanan, nakontento na siya sa kanyang kalagayan. At iniisip niya, walang tutulong sa akin. Sa dami namin dito na may kapansanan, pipiliin nila sila kaysa sa akin para tulungan. O sino ang pwedeng tumulong sa akin o sa amin para mauna doon sa tubig? Pwedeng ganoon siguro ang iniisip ng lalaki. Kaya ang sabi niya sa Panginoon, walang may tumutulong po sa akin upang dalhin ako sa tubig. Ito po minsan ang problema sa atin. Alam nating kailangan natin ng tulong, pero hindi tayo humihingi ng tulong. Alam natin na kailangan natin ang Diyos, pero hindi tayo lumalapit sa Diyos. Ang unang paalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon, sa gitna ng maraming mga pagsubok sa ating buhay, ang kailangan lang Diyos sa atin, ang kailangan lang ng Diyos sa atin, matuto tayong magpakumbaba at humingi ng tulong sa Kanya. Yun po ang una. Ang pangalawa, sa dinami-dami ng mga may sakit doon, bakit ang taong ito lamang ang tanging pinagaling ni Jesus? Kung ating matatandaan sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, maraming mga tao na may kapansanan, na may sakit, na inaalihan ng demonyo, ang dinadala nila kay Jesus at lahat ng ito ay pinagagaling niya. Lahat ng mga may sakit na dalhin kay Jesus, gumagaling. Pero nung partikular na araw na iyon, nung pumunta si Jesus sa templo, ang lugar na iyon ay tambayan. Tambayan ng mga may kapansanan. At marami doon ang nakita sigurado si Jesus. Marami doon ang alam ang reputasyon ni Jesus. Marami doon, o lahat ng mga nandoon ay may kapansanan. Pero bakit ang taong ito lamang ang siyang pinagaling ni Jesus? Bakit? Pwede tayong bumalik sa unang punto na baka yung ibang mga may kapansanan doon, nahihiyang humingi ng tulong kay Jesus. Nahihiyang humingi ng tulong kay Jesus. Nahihiyang lumapit sa Kanya. Pero para sa partikular na taong ito, nakita ni Jesus ang Kaniyang matyagang pagtitiis ng Kaniyang kapansanan sa loob ng 38 taon. Ang taong ito ang nakakaintindi o makakaintindi sa kahulugan ng matyagang pagtitiis. Sa dami ng ating mga hamon sa buhay, gusto natin o ang pinakamadaling ginagawa natin ay umiwas dito. Maghanap ng paraan ng solusyon, maghanap ng malulusutan. Yun po kasi ang tendency ng tao. Sa harap ng isang problema, sa harap ng isang sakit o kapansanan, ang lagi nating iniisip, papaano ko malulusutan ito? Papaano ako magkakaroon ng solusyon para dito? At madalas, hindi natin mahanap ang solusyon.
Sa maraming pagkakataon, maraming mga tao, sa harap ng sakit, sa harap ng isang hindi magandang karanasan, sa harap ng problema sa sarili o sa pamilya, ang tanging nasa isip lamang nila, hindi ko na kaya ito. Hindi ko na kaya ito. Gusto ko ng mabilisang solusyon para sa aking problema. Pero yung taong ito, sa loob ng 38 taon, tiniis niya ang kanyang kapansanan. Isang virtue kapag sa ating puso at isip, tinitiis natin ito ng matyaga ang mga hamon na dumarating sa ating buhay. Ngayong panahon ng Kwaresma, marami tayong gagawin na mga gawain na ating nakasanayan na ginagawa tuwing Kwaresma at Semana Santa. Nandyan ang pilgrimage na ginawa natin sa ating parokya. Nandyan ang ating ginagawa tuwing Biyernes o pwedeng gawin nating personal na gawain, ang istasyon ng krus. Sa Semana Santa, gagawin natin ang bisita iglesia. Ang lahat ng ito na mga gawain ay mga gawain na may kaakibat na paghihirap. At madalas, ang unang napapansin natin ang mga external na paghihirap. Ang hirap ng daan, ang dami ng tao, ang init ng panahon. At kapag nakikita o nararamdaman natin ang lahat ng ito, madalas, umiikli ang ating pasensya. Iniisip natin, ayoko na lang ituloy, ayoko na lang gawin. Ang hirap gawin, ang hirap tapusin ito. Pero ang itinuturo ng mga gawain na ito sa atin, hindi lamang upang palalimin ang ating pananampalataya, kundi tinuturo din sa atin na maging matyaga sa pagtitiis, tulad ng pagtitiis ni Jesus sa kanyang hirap papunta sa Kalbaryo. At itinuturo sa atin ng mga gawain na ito, na pagkatapos ng paghihirap, laging may kaakibat ito, may kasama ito na kaluwalhatian. Ngayong panahon ng Kwaresma, sa papalapit na Semana Santa, ano yung mga iniisip nating gawin o ngayon sa ating buhay, ano ang ating mga ginagawa na nagpapaikli sa ating pasensya, na nagpapawala sa ating pag-asa? Yung tao sa Ebanghelyo, sa kanyang matyagang pagtitiis, siguro umasa rin siya na isang araw, mauunahan ko ang lahat ng mga ito, papunta sa tubig, at ako ay gagaling. Hindi niya alam, sa partikular na araw na iyon, hindi niya kailangang mauna sa tubig na ginalaw ng anghel. Si Jesus mismo ang lumapit sa kanya. Sa pagpapatuloy ng ating misa, hilingin natin ang biyaya na maging matyaga tayo sa pagharap sa maraming mga hamon, mga problema, mga sakit sa ating buhay.